Alright, so daily problem, daily struggles ng mga taga Davao na siguro nakasanayan na to ng mga to, or nakasanayan na ng mga to ang kanilang daily lifestyle and daily struggles dito sa Davao City. Ano ba tinutukoy kong struggles? Ay yung pag-aabang ng mga jeep pauwi sa nila, mga respective barangays. Okay na to, itong mga to nakaabang to ng mga multi-cabs, vans, jeep papuntang Barangay Mintal, mga ganon, Tugbok District, Kalinan area. So bali ang tingnan natin ha. So congratulations nga pala sa mga taga Cebu na nanonood nito, kung nakapanood kayo, no? So congratulations, kasi kahit paano yung inyong BRT or bus rapid transit is taking shape already. Parang ang bilis ng paggawa, ang bilis ng trabaho, kasi yun na nga na kumbaga yung parang bus stations parang nasimulan na, at ang iba ay ayun na, may forma na talaga. So congratulations. So kami naman dito sa Davao City, yung aming HPBS or High Priority Bus System ay hindi pa rin siya tapos hanggang ngayon. Andito pa rin kami sa phase na peak hour augmentation bus system lang kami lagi, no? Okay, yung ibig ko sabihin sa peak hour augmentation bus system is yun yung kulay pula na bus. So yun po yung parte ng aming project na HPBS, High Priority Bus System, na ginagawa sa Davao. So hindi pa kami wala pa tayong nagawang update sa sa mga bus stations natin dito sa ating HPBS. Kundi puro pa lang tayo dito update sa mga yun na nga, kasama parte ng facing ng ating HPBS, yung PABS or peak hour augmentation bus system, na every peak hour lang siya nag-ooperate yung mga bus ng LCI, Bachelor, Metro Shuttle Bus, ANIL. So every peak hour lang sila nag-ooperate para mag-transport ng mga pasahero pauwi at pauwi sa kanilang mga respective residences, ng mga barangays. Sa gabi at araw naman, umaga naman, is yun na nga, tutulong din sila mag-transport ng mga pasahero mula sa kailang barangay papuntang downtown Davao, diba? Sa totoo lang, hindi naman ganyan ang senaryo namin dito sa Davao City. Hindi ganito yung aming kalagayan dito, pagdating sa hindi pa metropolitan ang Davao, like siguro mga early 2000. So hindi naman ganito yung yung setup dito sa Davao, yung lagay ng mga commuters na nag-uunahan, nakatayo lagi. I mean, mahabang tayuan sa abangan ng mga jeep. Dati naalala ko yung dito, yung mga pasahero hindi yan sasakay kapag pag makitang medyo punuan na ang jeep. Kahit may bakante pa naman, pero ngayon kahit punuan na, kahit kabilang pit na lang ang ang tatama, yung makakaupo sa upuan, uupo pa rin. Yung iba nga kahit nga sabit, okay lang kasi kaysa naman sa hindi makakauwi, di ba? Gutom na. So ito yung Davao City struggles every day, every peak hour during weekdays. Everyday struggle yan. Si kuya nga taxi nga yung kanyang hinahanap, pero dito siya makahanap, hindi pa siya makasakay-sakay, kanina pa yan. Kita ko lang sa inyo yung ganap dito sa Davao. So kayo, kung saan man kayo ngayon na nanonood nito, so kung yung iyong syudad ay hindi man nakararanas ng ganito, so congratulations. Nga pala ito, parte na yan ng Panakan sa so Golden Valley. So parte yan ng HPBS namin dito sa Davao City, Highly Prioritized Bus System or Highly Priority Bus System. So kasama yun sa proyekto PABS.
Ano lang yan, dapat temporary pero ang nangyari no parang ano na siya, nagiging permanent na siya. Tagal na itong ganito, like last 2022. Kung naalala nyo, di ba? Nakapag-content ako nito 2022 na bumabiyahe na yung mga bus sa mga barabarangay ng Davao City every peak hour. Na sabi ng mga taga city team na nakausap ko is talagang mandatory and obligation nila yon. Obligatory mga ano no na magbigay sila ng at least sa 3 hanggang 4 ka-unit every peak hour. Para tutulong no sa mga para sasabay or sasamahan ang mga jeep na mag-transport nga ng mga pasahero, mga commuters. Kasi yung mga unit kasi ng jeep dito sa Davao City, just in case mayroong bagong kakatune in lang sa ating channel, itong jeep kasi sa Davao City is na siya na unti-unti nang nawawala. Kasi yung franchise ho dito, every 1 year lang ho yung renewal. Tapos yung naman yung 15 years old na jeep ay hindi na papayagang mag-renew or hindi na bibigyan ng renewal or hindi na bibigyan ng franchise kasi nga 15 years old above. So hindi na siya qualified. So kailangan siyang mamahinga. Pero kung mas bata pa sa 15 years old, so okay lang yun, tuloy pa rin ang kailangan operation. Pero yan nga, every 1 year mag-i-expired ang contract. Kaya yan, ganyan kadami ang pasahero dito, kumpulan talaga. So kapag ikaw ay galing sa Metro Manila, talagang pag uwi mo ng Davao or pagpunta mo ng Davao, in some point talaga mararamdaman mong parang nasa Maynila ka na rin, no? Parang wala siyang pinagkaiba. Kahit pa sabihin natin mas malinis ang hangin dito sa Davao City, mas province feels pa rin, mas slow pacing pa rin siya, pero during peak hour parang mararamdaman yung nasa Maynila pa rin kayo. Dahil sa ganitong senaryo, di ba? Daming pasahero. Ateneo de Davao University bus. Ito yung mga mga private schools, mga private institutions, kasi meron silang mga bus services, sariling mga bus, di ba? Dami niyang pasahero na yan, hindi kasya sa isang jeep lang. Tapos alam niyo yung mga jeep na mental na dumadaan dito, SM pa lang yan, punuan na yan. So nakakaawa, nakalungkot pala, no? Na nangyari sa atin to mga taga Davao. Yung iba naglalakad na lang, yung mga downtown area lang naglalakad na lang, mas pinili lang yun na lang, lalakad na lang sila kaysa magantay sila na nakatayo, di ba? Na makipagsapalaran, di ba? Na makasakay. For example, ikaw ay taga Bangkiruhan, no, or Matina, maglakad ka na lang, no, mula rito sa Rojas. Kaya naman yan. Ayan, Agawan, di ba? O gaya to, Mintal. Kuminto yung Mintal na jeep. Ilan ba ang nakasakay? 1, 2, 3, 4, 4 lang. 4, 5. Sige, siksik. 5. Wala na, 5 lang, di ba? Wala na. Diba? So, yung jeep na Mintal, 5 lang yun. Dito pa lang bungad to ng pinaka-ruta ho talaga. Ito yung kumbaga parang terminal ba, pick-upan talaga ng pasahero papuntang Mintal. Pero ang nangyari ay walang nakasakay na maraming pasahero. 5 lang, no? 2 sa front seat, 3 sa likod. So yung mga pasahero dyan, sittings na yan sila, papuntang Mintal na yung mga yan. Galing sila ng Ecoland. Yung iba naglalakad. Kung ako, kunyari ako uuwi ng Mintal, so mula rito, dito ako aabang, gagawin ko mas maglalakad ako dun sa unahan. Di ba? Galing, no? Kasi may iba naman bababa talaga ng SM, yung iba bababa sa may Quinto Boulevard, sa may Bukana area dyan, no? Sa may Almendras. So gagawin ko na lang siguro, maglalakad o papunta doon.
para sure na kumakuha ng bakante, makasampa. Makakuha ako ng upuan para ako makauwi na medyo mas maaga. So yun lang, no, bale yan lang yung downsides natin sa Davao City. Dahil nga sa palago na ng palago, yung progress ko natin dito sa Davao City is continuous, no, skyrocketing. Yung skyrocket yung direction ng ating progress sa Davao City when it comes to economic development. So syempre pag economic development, so talagang magmamagnet ho yan ng napakaraming mga tao, no? Maraming mga individuals, ang daming mga citizens na dito na pipiliing magtrabaho, magnegosyo, mag-invest, mag-aral. So yun yung downsides natin na kinakaharap ngayon sa Davao City. Pero darating din naman yung time na matatapos din naman yung ganong natin, dilob. Hindi pala dilobyo, sorry. So, sorry sa term. Kalbaryo, ayun, no. Kinakaharap nating kalbaryo kasi nga hindi din naman tatagal matapos na nga yung natin, yung ating coastal road. Malapit na. Astig, police, K9, EOD. So yun, matapos yung kalbaryo natin na yun, di hayahay, no? Kapwa hayahay. Wala na tayong poproblemahin pagdating sa traffic during peak hour lalo. Tsaka yung mga pasahero naman sa jeep makakasakay na sila lagi kasi syempre yung mga jeepney driver mabilis silang makapag-deliver ng pasahero kasi nga wala nang masyadong traffic. Hindi na masikip yung daanan kasi nga yung mga private cars doon na sila dadaan sa kanilang mga bypass roads, no, or mga ruta, mga bypass roads kung saan mas pabor sa kanilang pagbabiyahe. For example nga from Toril papunta ng Tagum City, di ba, or Panabo City. Siyempre, bakit ka pa dadaan sa CP Garcia, MacArthur Highway, Daquimpo Boulevard, kung pwede ka rin namang dadaan na lang sa Bago Apalaya hanggang sa Santa Ana Wharf, di ba? So yun na yung bali magiging solusyon natin. Yung talagang pinakaantay natin na matapos itong coastal roads by 2025, last quarter, no? Last quarter or last month o basta last quarter of 2025 and or di kaya yung mga first week of 2026. So okay na siguro tayo dito. Maraming thank you sa panonood. Thank you sa pagsama sa atin dito. Wala, pinakita ko lang sa inyo, pinasilip ko lang yung ganap daily struggles ng mga Davaoenyo during peak hour every weekdays. So time check pala tayo, it's 5:30 araw ngayon, Martes. Pero madilim na, no? Madilim na sa makulimlim dahil nga sa mas mahaba pala daw gabi every beer seasons, no? Yung parang nalalapit yung Pasko. So maraming thank you dun sa nag-comment. Di na ako magtataka. Yan pala yun. So may tayo dito. Ano yun? Solstice. Anyway, yan lang. Bye bye and ingats. Ano masasabi nyo? So comment box, ha. Suggestions, recommendations, corrections ay bukas ho yan sa ating comment box. Autopass sa mga mga mamandaran tayo, no.